Alam mo ba na may mga planong ginawa tungkol sa Pilipinas pero hindi kailanman natuloy? Mga planong kung natupad, posibleng iba ang itsura ng bansa natin ngayon. Iba ang wika, iba ang gobyerno at baka wala na ang Pilipinas na kilala natin. Simulan na natin noong panahon ng pananakop ng Amerika. May isang seryosong plano ang US government. Huwag bigyan ng kalayaan ang Pilipinas. Ang gusto nila, gawing permanenteng teritoryo ang Pilipinas, parang Hawaii. Sa planong ito, unti-unting papalitan ang sistema ng gobyerno, English-only education at pagsasanib ng ekonomiya sa Amerika. Ibig sabihin, hindi tayo magiging ganap na malayang bansa. Hindi ito natuloy dahil sa matinding pagtutol ng mga Pilipino at pressure mula sa international community. Pero eto ang mas nakakagulat. May plano rin ang Amerika na hatiin ng Pilipinas. Ayon sa ilang military strategies, mas madali raw kontrolin ng bansa kung hahatiin ito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magkakahiwalay na administrasyon, magkakahiwalay na pamahalaan. Sa planong ito, posibleng hindi tayo isang bansa ngayon, kundi tatlong magkakaibang estado. Hindi ito natuloy dahil masyadong magastos at delikado sa seguridad ng rehiyon. Ngayon, lumipat tayo sa World War II. May plano ang Imperial Japan na gawing permanent military hub ang Pilipinas. Hindi lang pananako, kundi total transformation. Gusto nilang mapalitan ang edukasyon, burahin ang impluensyang Amerikano, gawing sentro ng Japanese Empire sa Southeast Asia ang Pilipinas. Kung natuloy ito, posibleng hindi English ang pangunahing wika natin ngayon, kundi Nihongo. Pero bumagsak ang planong ito matapos talunin ang Japan noong digmaan. Isa pang halos hindi alam ng marami. May plano noon na ibenta o ipasa ang Pilipinas sa ibang bansa. Sa early 1900s, may mga diskusyon kung ibibigay ang Pilipinas sa Germany o kaya sa Japan kapalit ng diplomatic agreements at pera. Oo, pinag-usapan tayong parang ari-arian. Hindi ito natuloy dahil sa political backlash at takot na lumakas ang kalaban ng Amerika sa Asia. At itong pinaka-nakakatakot, may mga contingency plans noong Cold War na sirain ng ilang bahagi ng Pilipinas. Kung sakaling sakupin tayo ng kalaban, mas pipiliin daw na wasakin ang port, sirain ang infrastructure, iwan ang bansa sa chaos kaysa mapasakamay ng kalaban. Sa madaling salita, handa tayong isakripisyo. Hindi ito natuloy dahil hindi umabot sa full-scale invasion scenario. Sa bawat planong ito, iisang malinaw, hindi aksidente ang pagkabuo ng bansang Pilipinas. Nakaligtas tayo sa mga desisyong ginawa sa likod ng mga saradong pinto, mga planong hindi para sa atin, pero tayo ang maapektuhan. Kaya sa susunod na makita mo ang mapa ng Pilipinas, tandaan mo ito. Muntik na itong mag-iba o tuluyang mawala. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng hidden Philippine history, i-like, i-share at mag-subscribe dahil maraming kwento ng bansa natin ang sadyang hindi ikinukwento.